Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napopoot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nang hihingi sa iyo, at kung may kumuha ng iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti, ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin nito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan, sa pag-asang ang mga ito ay makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo. At kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin din kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba, ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po lahat at makinig sa homilia. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi, magandang umaga. Magandang umaga sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa balcony, yung mga nasa labas dyan, kaway naman. Magandang umaga sa lahat ng nasa orchestra, puno pa rin tayo, orchestra. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kasama kayo sa ating banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Nais kong simulan ang ating pagninilay sa isang kwento. Pakitingnan nga yung katabi mo, gising ba? Tanungin mo, makikinig ka ba? Makinig, 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 Ang aking kwento ay tungkol sa isang babaeng bagong kasal. Meron ba kayong kilalang bagong kasal? Ako meron, may kinasal,
Dad, congratulations sa iyong anak, si Aaron at si Dane, no? Kahapon kinasal sila. Pero malayo naman siguro ang kwento ni Dane sa kwento ko ngayon, no? Pakinggan natin. Minsan may isang babaeng ikinasal. Pagkatapos ng kasal, sila ng kanyang asawa ay tumira sa bahay ng kanyang biyanan, no? Tulungan niyo po ako dito. Minsan nalilito ako sa biyanan o manugang. No, i-correct niyo ako kung mali yung pagkakaano ko, pagkakakwento ko, no? Gaya ng karaniwang kwento ng magbiyanan o magmanugang, hindi magkasundo ang dalawa. Sapagkat napaka-strikto ng biyanan sa kanyang manugang. Lahat na lang ng ginagawa ng manugang, binabantayan ng biyanan. Kung paano magluto, kung paano magtiklop ng damit, kung paano maghugas ng plato, maglinis ng bahay, lahat, no? Lahat na lang, no? Kaya pakiramdam ng manugang, tama? Pagpakiramdam ng manugang, wala na siyang ginawang tama para sa biyanan. Kaya isang araw, naisip ni manugang na gawan ng masama, gumanti sa kanyang biyanan. Kaya mga biyanan dito, no? Mag-ingat kayo dyan, ha? Pumunta sa isang doktor ang manugang. Ayun, manugang. Nalilito na ako. No? Pumunta sa isang doktor ang manugang at nagtanong, no? Dok, gusto ko pong lasunin ang aking biyanan. Ano pong gagawin ko? Sabi ng doktor, bakit? Ano bang nangyari? Kinuwento ng manugang ang ginagawa ng kanyang biyanan. At sabi ng manugang, pero Dok, gusto ko unti-unti. Grabe din talaga tong manugang, no? Killing me softly, kumbaga, no? Grabe, no? Unti-unti, wag naman biglaan, no? Unti-unting pagbula ng bibig, no? Gusto niya ganon no? Sabi niya, gusto ko unti-unti at saka sana Dok, sana yung hindi ako mahahalata. O, syempre, 'di ba? Kayo lang magkaaway diyan, no? Mahahalata, no? Well, sabi ng doktor, madali 'yan. No? Ganitong gagawin mo. Kumuha ang doktor ng pulbos na gamot. Sabi niya, ibudbud mo ito sa pagkain ng iyong biyanan. Tuwing kakain ng iyong biyanan, siguraduhin mong ikaw ang maghahanda. At syempre, para matupad ang iyong hiling na hindi ka mabuking, gawan mo muna ng mabuti. Gawin mo kung anong gustong gawin sa'yo ng iyong biyanan. Para hindi ka halata. Kasi halata kapag ikaw yun. Dahil ikaw sisisihin kayong magkaaway. No? Bago mo ihain, gawan mo muna ng mabuti. Tratuhin mo kung paano mo gusto kang tratuhin ng iyong biyanan. Ganun nga ang nangyari. Dali-dali, umuwi ang manugang. At pinaghanda niya ang kanyang biyanan ng pagkain. Binudbud niya ang pulbos at inihain. No? Pagkatas inihain, no, kinukwentuhan pa niya, ang lambing-lambing na, no, binibiro-biro pa niya, bawat subo ng kanyang biyanan, tinitingnan niya, tinatanong niya, sarap ba? Ginawa niya ito sa loob ng 1 buwan. Araw-araw na ginawa ng Diyos, pinapakain niya ang kanyang biyanan. Araw-araw na ginawa ng Diyos, nasa isip niya kung paano niya gustong tratuhin siya, ganun din niya tinatrato ang kanyang biyanan. Makalipas ang 1 buwan, naramdaman niya parang malambot na ang kanyang biyanan. Bati na sila. Maganda na ang kanilang relasyon, maganda na ang kanilang pagsasama. Kaya naman, tumakbo sa doktor ang manugang. Dok, pwede ba nating kontrahin yung lason? Bati na kami
Sabi ng doktor, ano nangyari? Kala ko gusto mo patayin. Hindi, Dok. Maayos na kami. No, paano yan? 1 buwan na. Kailangan kong kontrahin. No? Nailing ang doktor at ngumiti. Sabi niya, hindi naman lason ang pulbos, kundi bitamina. Ang tanging lason ay ang ugali mo. Dahil pinalitan mo ito, ikaw na mismo ang kumontra dito. Ugali ang lason. Hindi yan malayo sa trabaho mo. Kaya nalason ang trabaho mo kasi sa ugali mo. Tamad. Kaya nalason ang paglilingkod mo kasi sa ugali mo. Mapagmataas. Kaya nalason ang relasyon mo kasi sa ugali mo. Mga kapatid, parang ganito ang nais ituro sa atin ng ating mga pagbasa sa linggong ito. Narinig natin sa unang pagbasa ang kwento ni Haring Saul at ni David. Atras tayo ng kaunti para maunawaan natin ang unang pagbasa. Alam ko mga marites kayo. No? Tingnan natin ano ba talaga ang konteksto ng away ng dalawang lalaking ito. No? Alam nyo, itong nangyari. Itong pinanggagalingan ni Haring Saul. Selos na selos at inggit na inggit itong hari na si Saul kay David. Tanong nyo kung bakit. Alam ko naman, gusto nyo eh. Kasi itong si David, hindi pala siya hari, itong si David, mas marami siyang napatay, nakaaway, kaysa sa hari. Parang mas magaling na mandirigma lumalabas itong si David kaysa sa hari. Kung ikaw ang hari, hindi ba? Dapat ikaw ang mas magaling. Ikaw ang mas dakila. Ikaw ang mas matipuno. Walang dapat hihigit sa iyo. Itong si David, libo-libo ang tinalo. Kaling na mandirigma. Wala pa dyan si Goliath. No, kilala nyo si Goliath, di ba? Siya yun. Siya yung nakatalo sa higanteng si Goliath. No? Si David. Samantalang itong si Haring Saul, daan-daan lang yung kanyang tinalong sundalo. Hundreds lang. Samantalang si David, libo. Si Saul, hundreds. Kaya naman, ganun na lang ang pagtingin ng mga tao kay David. Ang taas ng pagtingin. Kaya, sa selos at inggit, nitong hari, pinagplanuhan niyang patayin si David. Yun yung backstory. Ito na ngayon yung kwento. No? Ito na yung kwento sa ating unang pagbasa. Ito yung kwentong narinig natin. No? Sa halip na ang hari ang naghahanap kay David, si David, natagpuan niya ang hari sa isang kuweba, kasama ang kanyang daan-daang sundalo na natutulog. Habang natutulog, mayroong sibat sa kanyang ulunan. No? Parang ginawa niyang unan yung sibat. No? Siyempre, di ba? Kapag may kaaway ka, handa ka. No? Pero, tingnan mo nga naman, tila ang swerte lagi na kay David. Yung taong galit na galit sa'yo, yung taong pinagpaplanuhan kang patayin, nakita mo isang beses natutulog, may tabak sa ulo, anong gagawin mo? Hello? Di ba saksakin mo na? No, unahan mo na. Siyempre, di ba? Bago ka pa unahan, pinaplanuhan kanya nga niyang patayin eh. No? Pinagpaplanuhan kanyang patay, unahan mo na. No? Kaya naman yung kasama ni David, gusto na, saksakin na natin. Patayin na natin. Pero maganda ang sabi ni David. Sabi niya sa kanyang mga kasama, huwag mong gagawin yan. Malaking kasalanan sa Panginoon ang magbuhat ng kamay sa hinirang ng Panginoon. Malaking kasalanan sa Panginoon
ang magbuhat ng kamay sa hinirang ng Panginoon. Alam ni David kung paano kumilos ng mabuti sa taong sa kanya'y kumakalaban. Galing, no? Siguro kung tayo lang yung pinagsasaksak na natin, sa gigil natin, no? Pero si Haring David, alam niya kung anong mabuti. Huwag pagbubuhatan ng kamay ang hinirang ng Panginoon. Ito rin ang tinuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad sa ating ebanghelyo. Sabi ni Jesus, ibigin ninyo ang inyong kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang napopuot sa inyo, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Malinaw ba yon? Kaya nyo yon? Ayun lang. 'Di ba? Sadyang hindi madali magpakabait. Hindi madali. Mahirap ang gumawa ng mabuti. Lalo pat sa taong kagalit. Lalo pa sa taong nagagalit sa iyo. Realidad naman na mas madaling gumante kaysa magtimpi. No? Kahit naman akong pare, no, hindi ako nagpapaka-ipokrito. Yung mga taong galit sa akin, no, minsan naku talaga din. Yung mga taong nagsasalita ng chismis tungkol sa akin, naku. Napapapikit na lang ako. No? Ang sarap gumanti eh. 'Di ba? Ang sarap. Pero sa tuwing mararamdaman ko ito, maganda rin yung paalalang pahabol ni Jesus. Kahit sa akin, paalala to. Anong sabi ni Jesus? Paalala niya, ang takalang ginagamit sa inyo, ginagamit nyo sa iba, ay siya ring gagamitin sa inyo. Ang takalang ginagamit nyo sa iba, ay siya ring gagamitin sa inyo. Kaya kung ikaw ay nananakit, ikaw rin ay sasaktan. Kung ikaw ay hinuhusgahan, o ikaw ang nanghuhusga, ikaw rin ay huhusgahan. Kung ikaw ay nag-iisip ng masama sa iba, ikaw rin ay pag-iisipan ng masama. Kung ikaw ay nanglalait, ikaw rin ay lalaitin. No? Kaya mga magkakaibigan dyan na nag-uumpukan, no? Ilang barkada na ba ninyo ang nilait ninyo? Ha? Mag-ingat. Ang takalang ginagamit nyo sa iba, ay siya ring takalang gagamitin sa inyo. Kaya kung hindi ka makapagpatawad, huwag kang umasang patatawarin. Ito ang kahulugan ng ginintoang aral. Ano yung ginintoang aral? Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Dahil ang taong kokontra at hindi susunod sa ginintoang aral, sigurado ang dulot, lason. Lason. Yung mga ginagawa natin, iyan ang lason. Iyan ang sumisira. Father, ginawan ako ng masama. O, ibig sabihin ba, gawan mo rin ng masama? Father, inutangan ako. O, ibig sabihin ba, mangutang ka din at huwag magbayad? Father, sinaktan ako. Ibig sabihin, mananakit na rin. Andaling lisensya at andaling rason yon para sa atin. Yung kapag sinampal ka, sampalin mo rin. Kapag inapi ka, apihin mo rin. Yun ang lisensya. At yun ang tingin ng tao. Pero anong sinasabi sa atin? Ang takalang ginagamit nyo sa iba ay gagamitin din sa inyo. Mga kapatid, ang ating mga kaaway ang magtuturo sa atin magpakabanal sa buhay. Ulitin ko po, ang ating mga kaaway ang mga magtuturo sa atin para magpakabanal sa buhay. Kaya't walang banal ang nakikipag-away dahil ang laging nasa isip nito ay kabutihan. Kahit pa siya'y ginagawan ng kasamaan.
ang mga kaaway, ang magtuturo sa atin magpakabanal sa buhay. Amen. Amen.